Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Ngayon may tanggap ulit tayo rito na Samsung A02s. Again, bitak yung LCD niya. Kailangan ng palitan. Kailangan ng palitan yung LCD, hindi yung unit. Kasi may remedyo pa naman. Okay, kung gusto po sa mga viewers po natin, kung may ganitong model kayo at basag din yung LCD, pwede nyo po akong panoorin at sundan kung ano yung mga gagawin ko, at tapusin nyo po yung video para hindi po kayo magkamali. Okay guys, hindi ko po kayo in-encourage na gawin nyo yung mga cellphone nyo, ha, kasi ganito po yan kapag gusto nyo lang po. Pero kung hindi nyo kayang gawin, huwag nyong pilitin. May mga shop naman po dyan kagaya namin. Kung hindi nyo kayang gawin at medyo nahihinaan yung loob nyo, huwag nyo na pong pipilitin. Dali nyo na po sa may pinakamalapit na shop sa inyo at doon nyo na lang po ipagawa. Okay? Pero kung gusto nyo gawin, do it in your own risk. Okay, umpisahan natin. Tanggalin yung ito kasi guys, mga ka-fix po natin, basic tutorial po ito. Pinapakita ko po dito sa video ko ito kung papaano mag disassemble ng isang model ng cellphone, at syempre yung sira niya kung paano gagawin. Ayan, itong kabilang po natin. Hanapin nyo po, pansinin nyo doon sa mga una kong video, lalo yung mga Vivo tsaka Oppo, meron siyang gatla rito, no? Tingnan nyo, pakurba po siya eh. Ito wala nang takip dito sa likod eh. Ito na yung pinakatakip niya, ito na yung tatanggalin natin. Unlike dun sa Vivo Y20 o sa mga model ng Vivo tsaka mga Oppo, may takip pa rito yan, nandoon yung tornilyo nila sa loob. So pansinin nyo lang, kagaya na ito Kaya nga sabi ko sa inyo sa mga unang video ko, bago nyo tanggalin, bago nyo baklasin, pag-aralan nyo muna. Tignan nyo muna bawat anggulo ng mga cellphone na yung cellphone nyo bago nyo buksan o dismantle o disassemble, no? Pag-aralan nyo muna. Huwag yung padalos-dalos, huwag yung pabigla-bigla. Okay. Tapos pagka nabuksan nyo na, tandaan nyo lang guys, yung mga yung mga parts nya na tinanggal nyo, dapat maibalik nyo rin ng maayos. Samsung A02s, ito po yung model na ating ginagawa ngayon. Kasi mga ka-fix po natin, once na nakapagbukas na kayo ng cellphone at natandaan nyo na po ito, pare-pares lang yan, pero nandun pa rin yung ingat. Kagaya ng kada video ko, kada upload ko ng video, lagi ko pong sinasabi paulit-ulit,
konting ingat. Mag-iingat po talaga. At tapusin po natin tong video. Sundan nyo lang tong video na nagawa ko para maiwasan din yung pagkakamali. Ako nga po, kahit matagal na akong gumagawa, nagkakamali pa rin. How much more yung mga mga baguhan, di ba? Tinanggal din natin tong sa may bandang ibaba kasi meron siyang connector na nakakonect dito, nakasama dun sa LCD. Mamaya makikita nyo. Tingnan nyo guys ha, pag ayaw matanggal, wag yung pipilitin. Balikan nyo, tignan nyo ulit, baka may tornilyo pa. Ayan, kagaya niya, wala na. Kanina ayaw eh. Kaya tinignan ko ulit, baka may tornilyo pang naiwan. So far, wala na, no? Ito na, tanggal na siya. Tanggalin po natin tong connection ng battery. At ito pong connection ng LCD. Ito po yung flex ng LCD na. Tanggalin na rin po natin yan. Dahan-dahan lang po yung pagtanggal niya kasi baka ma-damage nyo, no? Ito, baka ma-damage nyo po ito. Huwag kayong gagamit ng matigas na bagay na bakal para tong kabinto. Kahit yung kuko nyo na lang gamitin nyo. Kaya mga plastic na halimbawa yung pinanggalingan ng SIM card, di ba? Pag bumibili kayo ng SIM card, merong plastic yun na ano, ayun, pwede nyo pantungkab yun. Basta wag lang bakal, wag lang metal, kasi maaaring ma-damage yun, no? Pag na-damage yan, medyo madugong gawaan yan. Okay. Ito, tatanggalin natin to. Huwag ipapasok mabuti guys, ha. Ayan. Kasi baka mahagip yun. Ayan, pagka umangat ng ganyan, medyo follow up nyo na po ng kuko. Ito yung sinasabi ko, ano, nakakonekta rito, di ba? Kasama po sa LCD yan. Ang ano po nito, siya yung nagko-connect sa pagka nagcha-charge ka. Yan, tignan mo, charging, mouthpiece, charging, mouthpiece, headset, vibrator, tapos yung signal niya connected din siya. Marami na connect dito. Okay, kaya ingatan nyo rin po ito. Diyan tayo rito sa harapan. Kanya lang counting thinner, ng fluid pala. Kasi dati thinner ang ginagamit namin sa pagre-repair, sa pag ano. Pero
may content yata na tubig yung thinner, kaya binago namin, ginawa ng fluid. Kaya guys, hanapin nyo yung metal sa likod ng LCD. Ayan. Pag nakita nyo na, ayun o, medyo pasok si bagya. Yan, dahan-dahan na po yan. Guys, okay. Okay, yan siya. Ito na po yung basag na LCD. Siyempre, lagi ko pong paulit-ulit na sinasabi na linisin natin tong bawat gilid. Yung gilid niya, tanggalin natin yung pandikit para dumikit yung tawag doon, lalagyan natin na pandikit ng LCD. Kasi kung hindi natin tatanggalin to guys, ang mga kapiks po natin, madaling matatanggal yung ano, yung pandikit na ilalagay natin kasi may alikabok. Alikabok yan guys. Tsaka pangit tignan pag hindi mo tinanggal to guys, no? Pag kinabit mo yung bagong LCD, nakaumbok yan, hindi na siya magpapakat mabuti. Diba? Hindi siya magpapakat mabuti. Ayan, yung bagong LCD. Ito na yung bagong LCD guys. Then yan po yan, dahan-dahan ganito. Ayan. Yan siya. Okay. Kung nakapakat na siyang mabuti, mararamdaman nyo naman huwag nyo masyadong didiinan mga kapiks ha, kasi pwede mabasag yan pag diniinan nyo mabuti. Huwag nyo gamitan ng pwersa kasi madali namang
idikit, ano yan, ipakat. Okay. Yes natin guys. Lobat. Lobat siya guys. Paano ko nalaman? Kasi kanina habang nandoon ako sa bilihan, humiram ako ng battery. Ayaw nga ako pahiramin kasi pambenta daw nila yun. Ay nakiusap na lang ako, sabi ko perang saglit para matesting ko na LCD kasi lobat eh. Bandang huli pumayag naman din yung nagtitinda ron. Pinahiram ako ng battery, kaya na-test ko na yung LCD niya. Ngayon ito, yung battery ng customer, i-charge ko na lang mamaya. Anyway, hindi ko pa naman siya hindi ko pa naman siya didikitan. Para andun pa rin yung warranty. Titapan ko na lang siya muna. Kahit naman nakatape, pwede naman na siyang gamitin. Kahit na nakatape lang. Basta wag lang tatanggalin ng customer yung yung tape na nilagay ko kasi maaaring yan. So pwedeng madamage yung ito, wag lumambitin yan. Hindi. Ayan. Sobrang dami kasi ng tornilyo. Diba guys? Pero may purpose yan. May purpose lahat ng tornilyo na yan. Kaya yan nilagay dyan. Ayan, malapit na matapos. Okay guys, lagyan na natin yung takip niya sa likod. Ganito lang yung technique. Medyo angat nyo ng konti ha, dahan-dahan. Tignan yung paghawak ko guys. Tignan nyo yung paghawak ko dito, tapos i-extend nyo rito yung daliri. Alalayan nyo lang, huwag nyo didiinan to kasi baka mabasag. Ito lang siya yung sabinan habang nakaangat yung LCD nya, diba? Tapos sa kanya po siya ilapat, ibalik yung SIM card tray. Ayan, tapos na. I-advise na lang natin si customer na i-charge na lang tong cellphone niya muna. Ito guys yung alternative na pandikit natin, scotch tape.
tapean lang muna natin bawat gilid. Okay. Para in case na magkaroon ng problema yung touchscreen, okay, yung LCD niya nagloko, diba? May chance pang mapapalitan natin. Kasi kawawa yung customer, guys, pagka nagloko. Kaya lalo ngayon, habang nagmumura yung presyo ng LCD, medyo humihina yung quality. Yun lang yung obserbasyon ko. Yun lang yung na-obserbahan ko. Hindi kagaya noon na napakamamahal ng mga LCD. Pero maganda yung talagang quality niya. Kaya di naman na natin may babalik yun eh. Pwede ba nating sabihin sa manufacturer, oy, di ba rin mahal yung LCD nyo? Basta maganda yung quality. Hindi naman pwede, di ba? Bahala na silang gumawa ng paraan yung mga manufacturer para magandahin yung quality ng produkto nila. Yun lang naman yan eh. Ganun lang naman yan mga kapiks. Okay, tapos na tayo. Ayan na po. Lobat lang. I-advise mo na lang yung customer na i-charge niya para magamit niya na mamaya. Okay, hanggang dito na lang tong video muna natin na to. Salamat sa panonood. At huwag niyo pong kakalimutan mag-follow, like, and share. Mag-comment na lang din po kayo pag may mga tanong kayo. At sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. Salamat po and God bless you all.